Buksan natin yung ating mga Bible. Let's go back to Hebrews chapter 10 beginning from verse number 22. Hebrews chapter 10 in verse number 22, and then pupuntahan natin yung Psalms 92 in verse number 19. Oo. Okay, sige po. I hope, alam nyo, maganda, patayin nyo yung mga cellphones nyo unless ginagamit nyo yan para sa ating service. Pero kung kayo po ay may hinihintay na tawag, sabihin nyo po na after the service na lamang para hindi kayo maistorbo. Ano po? Amen? So, i-focus muna natin yung ating mga attention sa ang ating puso, ang ating isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? I hope nandito na tayo lahat, pati yung mga nandiyan sa baba, na hindi naman kailangan nasa baba. Okay, so ako na lang magbabasa, susundan nyo lang ako. Hebrews in chapter number 10, verse number 22. Sabi diyan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For he is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love. To provoke unto love and to good works. Verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen. Now let's go to Psalms chapter 22. Psalms chapter 22, verse number 12. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Now, alam nyo, ngayon, ang pinakatema natin sa ating devotion every morning is all about attendance, church attendance. Amen? Kaya pag-uusapan natin, commit ourselves to attend church services. Amen? Be committed to attend our church services. Yan ang pag-uusapan natin. And I'll give you the reason why. What is the benefit of attending church services? Amen? Nakatulad po nito itong ginagawa natin na ganito. Okay, so tayo po manalangin muna. Bow your heads, close our eyes, and let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na gagamitin. Ganon din po ang inyong mga anak na naririto, Panginoon. Ganon din po yung mga anak ninyo na nasa Google Meet, as well as in Facebook Live, O God. At dalain ko po, Panginoon, na kami ay malinaw na makakatanggap po ng inyong salita mula sa mensaheng ito, Panginoon. At yung po mga bisita po namin, iligtas niyo po sila at sila po ay susunod sa tubig ng bautismo. Pagpalain niyo po ang mga counselors na kakausap po sa kanila mamaya, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng mga natitirang gawain mamayang hapon. Huwag payagan, Panginoon, ang dyablo. Puspusin niyo po ang mga anak ninyo ng kanilang mga puso, aming mga puso, isip, Panginoon, by the power of the Holy Spirit. Once again, patawad sa aming mga kasalanan, in Jesus' name, amen. Alright, you may be seated. Now, makinig kayo sapagat napakalaga itong pinag-usapan natin. We're talking about church attendance. Amen. Wala nang tatayo-tayo. Hindi ibig sabihin na nag-pray na tayo, tatayo na kayo. Wala mo nang tatayo-tayo.
Again, alam niyo, pinakamaganda, kayo po ay may ballpen, kayo po ay may notebook, and then nagtitake note kayo, kaysa kayo ay pipikit-pikit at natutulog. Okay? Amen. Amen ba? Amen ba? Alright. Can you give me a loud amen, mga kapatid, bago tayo magsimula? Ayan. Alright. Panggising yan. Panggising. Now, again, ang pag-uusapan natin, makinig kayo na maigi. Pakipaalala din, mga kapatid, paalala ko sa inyo, na pag kayo ay nag-CR, alam niyo, pinakamaganda, liban lang kung talaga may sakit kayo, pinakamaganda, mag-CR kayo before the preaching, and then, wag kayong aalis, kasi baka yung pag-alis ninyo, meron kayong dapat marinig, pero hindi nyo narinig. Huwag yung imimiss, mga kapatid, yung bawat punto ng ating mensahe, para tayo ay huwag mamiss yung hindi dapat mamiss. Hindi mo alam, pag alis mo, ayun, hindi mo ngayon narinig yung dapat mong marinig. Kasi, eto yan, ang dyablo, ayaw niya, mga kapatid, yung ating ginagawa. Sabi ko nga kahapon sa discipleship service, active ang dyablo. Tandaan nyo yan, amen? He's so active. Tulog ka, pero ang dyablo, mga kapatid, he's moving around. Nakikinig kayo? He's walking over. Nakikinig, mga kapatid? Naglalakad yan, talagang parang ano yan. Diablo talaga yan. Naghahanap siya ng pababagsakin niya na anak ng Diyos. Amen? Na pag-uusapan natin, at ibibigay ko sa inyo, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pagdalo sa bawat pananambahan. Amen? Ano ang makukuha natin sa bawat pagdalo natin? In fact, mga kapatid, last Sunday afternoon ay ibinigay ko na po sa inyo yung first point. What we can get, mga kapatid, every time we come to church, attending church services. Anong makukuha natin, mga kapatid? Alam mo kung makukuha natin? Bawat mensahe, bawat services na ating pag-attend, mga kapatid, it will used by God to be closer to Him. Amen? That's number one point. It will always used by God upang ang bawat isa sa atin ay maging close tayo sa Panginoon at maging palayo naman tayo sa kamunduhan. Habang palayo tayo sa kamunduhan, palapit naman tayo sa Panginoon. Amen? Yan ang mangyayari dyan. So, ngayon, that's the first point, mga kapatid. That's the first point. Kaya makikita nyo dito sa ating binasa, meron lamang ako mga lilinawin sa inyo mga words upang maunawaan natin na maigi ang mensaheng ating tatanggapin ngayong umaga. Alright. Makita nyo po, napansin nyo po, yung sabi ng Bible dito sa beginning from verse number 22 na ating binasa. Ano sabi niya? Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Nakuha niyo pa, mga kapatid? Now, ano ang ibig sabihin niya, mga kapatid? Ang ibig sabihin po yan ay, sinasabi ng talatang yan, na tayo ngayon ay magkaroon ng buo na puso na palapit sa Panginoon upang yung ating pananampalataya, mga kapatid, ay magkaroon ng kasiguraduhan, magkaroon ng paglago, hindi magkaroon ng faithless faith, kundi magkaroon ng tinatawag na full assurance of faith. Nakikinig tayo? So, ibig sabihin, alam mo, pagka yung faith natin ay palago yan, mga kapatid, ibig sabihin, we are getting closer to God. Amen. We are getting closer to the Lord. Again, in verse number 3, kaya nga makita nyo yung two words, mga kapatid, na panimula ng talata is, ang sabi diyan, mga kapatid, is let us draw near. It means it's an invitation closer to God. Amen. It's an invitation closer to God, and mga kapatid, palayo naman tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng magsabayhan. Hindi tayo pwedeng magsabay closer to the world. At the same time, we're also closer to the Lord. No, hindi po pwede, mga kapatid.
if you are getting closer to the Lord, ikaw naman ay palayo sa dyablo. Amen? Palayo ka naman sa kamunduhan. Yun ang kagandahan yan. Kaya nga ang kagandahan pag uma-attend tayo sa bawat pananambahan, mga kapatid, ginagamit ang Diyos ng bawat mensahe na maririnig nyo dito for us to get closer to the Lord. Amen, amen. So, again, in verse number 2, ano na naman sinasabi dito? Let us draw near with a true heart in verse number 22. In verse number 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Amen? So para hindi tayo nagwo-wave yung ating pananampalataya, para hindi parang alon yung ating pananampalataya pabago-bago, mga kapatid, ay kinakailangan sundin natin yung verse number 25 sapagkat in verse number 25 is the conclusion of verse number 24, 23, and 22. Yung mga naunang mga talatang bago yung talata na verse number 25. So makita nyo dito, para hindi tayo mag-wave mga kapatid, wag nating i-miss yung mensahe ng Diyos sa atin personal. Na makinig kayo mga kapatid. Don't you know that every messages that you hear, every services, that is a personal message of God for you. Nakuha nyo ba mga kapatid? Huwag nyong sasabihin na, hindi, para sa katabi ko to. No, hindi, para sa'yo rin yan. Kaya nga, dinala ka ng Diyos dito. Don't you ever know mga kapatid, that God brought you here? Naniniwala ba kayo na Diyos ang nagdala sa iyo ngayon dito, ngayong umaga? Sumagot kayo mga kapatid. Naniniwala ba kayo na Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito? Ngayon, naniniwala din ba kayo na dadalhin ulit kayo mamayang hapon? Kahit kayo rin. Di ba? Maganda rin na marunong kayo, matuto kayong bumalik ng hapon. Oo. So, ano sabi niya? Let us hold fast the profession of our faith. Nakikinig mga kapatid? It's a hold fast. Yan ang sabi ng Bible dyan. Kinakailangan panghawakan natin. Hold fast the profession of our faith. And then ano sabi niya? Without wavering. Hindi pa ganun-ganon. Nakikinig tayo? Sapagkat, alam nyo, meron naka-open and close parenthesis dyan. Ano nakalagay dyan? For He is faithful that promise. Sino yung nag-promise na yan? God. Nakikinig, amen. Sino siya na nangako sa atin? Faithful. Amen? Faithful. Therefore, mga kapatid, hindi dapat wavering yung ating pananampalataya sapagkat ang nagpasimula ng ating pananampalataya is faithful. The author of our faith is faithful. Do you believe that, mga kapatid? Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang author ng ating pananampalataya ay tapat? Kaya nga ang sabi ng Bible dito mga kapatid, looking unto Jesus in chapter 12, verse number Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. For who the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, napansin niyo yan mga kapatid. Ano sabi niya? Looking unto Jesus. Who is Jesus? The author and finisher of our faith. Amen. Sino yung author ng ating pananampalataya? Jesus. Who is He? Faithful. He is faithful. Amen. Kaya kung ang nangako kapatid sa ating pananampalataya, siya ang foundation ng ating pananampalataya. Kapatid, dapat
maabot din natin yung kalagayan na faithful doon sa faithful na ating author ng ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi ng Bible dito, ngayon, ano ngayon ang solusyon doon, kapatid? Ang solusyon ay not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Anong pinakasolusyon para hindi tayo magkaroon ng faithless na pananampalataya? Anong solusyon, mga kapatid, para hindi tayo mag-wave sa ating pananampalataya? Not forsaking the assembling of ourselves together. Ibig sabihin, huwag tayong magmimintis sa bawat pagdalo sa pananambahan. Amen? Yan ang malinaw dyan. Ano sabi niya? Not. Not. The word not, nasabi ko na ito sa ating devotion, mga kapatid, pero uulitin ko ulit. Now, the word not is a word implying a negative answer. Nakikinig tayo? The word not is a word implying a negative answer. Hindi yan positibo. Pag sinabi mong no, ibig sabihin, negative yan. Wag gawin. Tama? Pag sinabi mong not. Another one is expresses an absolute denial. Pag sinabi mong no or not, ibig sabihin, you're denying something. You are not agree with something. Amen? So that the word not is used as a function word to stand for the negative of a preceding group of words. Nakikinig tayo, mga kapatid? Kaya ano ngayon, tandaan nyo yung word na not is a function word. Merong ano yan? Merong ginagawa yan. Merong ginaganap yan. Merong trabaho yan. Ano ang function niya? Ang function niya ay tumayo siya, tatayuan niya yung negative na sinasabi, mga kapatid, doon sa mga naunang negative, mga kapatid, na konektado doon sa mga naunang binanggit. Katulad ng ganito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. And let us consider one another to provoke unto love and to good work. So that in verse number 25, ano sabi niya? Not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? So wag, kung gusto nyong lumapit sa Panginoon, kung gusto mong hindi mag-wave ang pananampalataya mo, anong sabi ng Biblia sa verse number 25? Kung gusto mong ma-provoke yung pag-ibig mo, kung gusto mong ma-provoke yung gawain mong mabuti, anong sabi niya? Ito ang wag mong gawin. So nakita nyo ngayon yung connection ng verse number 25? Nakikinig, mga kapatid? Ito, maganda to, napakaganda to. 24, 22, ito, gawin mo, right? Gawin mo ito. Pero in verse number 25, huwag mong gawin ito. It's a negative. So that, mga kapatid, upang yung verse, yung kagandahan ng verse number 22, 23, and 24, makuha mo ito. Amen. Mangyari sa sarili mo, kapatid, napakaganda ang isang mananampalataya na ang pananampalataya mo is not wavering. It's a blessing to a Christian, mga kapatid, a believers, na ang pananampalataya mo ay hindi nagwo-wave. Amen. Para makuha natin itong blessing na ito, mga kapatid, ay gawin natin yung sinasabi ng Diyos na wag. Amen. Wag. Kasi sabi ng Biblia, sayang, dapat ikaw ay ma-provoke unto love. Dapat ikaw ay ma-develop pa yung pag-ibig mo. Dapat yung ginagawa mo sa Panginoon ay lalo pang mapalakas yan. Pero ano sabi ng Biblia? Huwag mong gawin ito. Okay, nakuha niyo, mga kapatid? Ano yung wag nating gagawin? Not forsaking the assembling of ourselves together. Amen? Forsaking, it means to leave behind in some place. Huwag mong iiwanan ito.
Huwag mong pababayaan ito. Ano ngayon ang huwag nating pababayaan bilang mga anak ng Diyos para hindi tayo magkaroon ng wavering na pananampalataya, mga kapatid, para mananatili tayong close sa Panginoon. Ano ngayon yun? The assembling of ourselves together. Amen? Assembling. Anong ibig sabihin ng assembling dito mismo? A Christian meeting for worship. So what we are doing right now, a Christian meeting for worship. Narinig niyo ba yung sinabi ko? Nagsasama-sama tayo ngayon, nag-meeting tayo ngayon, nagsasama-sama tayo, nag-assemble tayo ngayon, mga kapatid, as a church, as a people of God, as Christians, to worship God. Because the truth is, mga kapatid, sa oras ding ito, marami din nagtitipon. Marami din ngayon nag-iinuman. Alam niyo ba yon? At yung mga nag-iinuman ngayon, nag-assemble din sila. They also assembling themselves together. Yung mga nag-iinuman, yung mga nag-outing ngayon, yung mga nagdodroga, yung mga politiko, at kung ano ng mga pagtitipon. Pero ano ang utos ng Diyos sa ating mga anak ng Diyos? Meron tayong specific place, specific day, specific time to assemble together for worship God. To worship God. Iba itong pagtitipon na ito. Amen? Hindi ito katulad ng pagsasama-sama at pagtitipon, pag-assemble ng mga umiinom ng alak, kapatid. Iba sa atin sapagkat nandito tayo to worship God. To worship God. At sabi ng Biblia, worship God in spirit and in truth. Ano yung truth na tinutukoy dito, mga kapatid? The Word of God. Why spirit? Because we cannot see God. Ang batayan lang natin is the Word of God. Amen. So kaya, yan yung rason bakit huwag ipagpapaliban, sabi ng Biblia, katulad ng nakaugalian ng iba. Di ba sabi ng Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Tingnan nyo, kapatid. Nasanay ba tayo? Ganito ba yung dati nating ugali? Hindi naman di ba? Come on, gising. Linggo ng umaga, nasaan kayo noong araw? Linggo nung umaga, nung hindi nyo pa nakilala si Kristo, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin, nasaan kaya si Sir Ariel linggo ng umaga? Nasa inuman. Sabado pa lang ng gabi, nandoon na. Nasaan kaya si Brother Edgar nung wala pa, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon? Nasa inuman. Nasaan kaya si Brother Garcia ngayon kung walang simbahan na katulad dito? Nasa inuman. Kaya mamaya na lang sa inuman. Nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Yung mga ilang nanay nawa, kung wala kayo dito sa simbang ito, nasaan kaya kayo sa oras na ito? Nandun kayo sa kapitbahay, chismisan. Nasaan kaya yung iba dito, mga kapatid? Kung wala tayong ganito na pagtasama-sama, pagtitipon, mga kapatid, nandun kayo sa outing ngayon. Nasaan kaya yung mga ibang kabataan, mga kapatid? Kung wala kayo sa simbahan ito, kung hindi kayo dinagdag ng Diyos sa simbahan ito, bilang miyembro, nandun kayo sa SM sa Chongsan. Kaya mamayang hapon na lang. Tama? Sabi ng Bible dito, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam niyo ba? Walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. It might be this afternoon, it might be tomorrow, wala nakakaalam. Kaya ang pinakamaganda, anong sabi ng Biblia? Huwag ipagpapaliban sa araw ng pagtitipon. Amen? So anong number one na benefit? Magiging close tayo sa Diyos. Amen? And then number two, attending church services will help us to provoke and to love. It will help us to love
others, in other words. Amen? Alam nyo, tuturuan tayo dito, i-develop tayo dito na mahalin mo si Brother Garcia, mahalin mo ito, at si Brother Garcia, mahalin mo rin siya, ikaw naman, mahalin mo siya. Nakuha nyo ba mga kapatid? Kaya, that's the very purpose. Amen? Yan yung purpose. Malinaw dyan. Ano sabi niya? And let us consider, verse number 22, one another to provoke unto love. Amen? To provoke unto love. Ano ibig sabihin yung salitang provoke? Incitement. Ibig sabihin, incitement to good. Not incitement to bad. But incitement to good. Ibig sabihin, pasisiglahin tayo sa mabuti. Nakikinig? Amen. Ibig sabihin, we're going to move to action. It will stir up. It will encourage us. It will stimulate us. It will excite us to good works. Nakikinig mga kapatid? Pasisiglahin tayo. Kasi tinan nyo kapatid alam nyo ba, pakinggan nyo to, hindi nyo ba na-observan yung kayo mga hindi masyadong umaaten? Tumatamlay yung pag-ibig ninyo sa Diyos. Tumatamlay yung pag-ibig nyo sa kapwa nyo. Nakikinig mga kapatid? Nakikinig ba? Ibig sabihin, tumatamlay. Alam nyo ba, ano sabi ng Bible? What is the greatest commandment? Love the Lord thy God with all your mind, heart, and soul, and might. At ano yung pangalawa? Love others as you love yourself. Nakikinig mga kapatid? Alam nyo ba, pag merong kayang dalawang yan ang sinasabi ko sa inyo, yan ay makukuha mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Diyan mo makukuha yan. Pag nakikinig ka Sunday morning, nandito ka. Sunday afternoon, nandito ka. Wednesday, nandito ka ulit. Sa Sabado, nandito ka mga kapatid. Saan ka dadalhin ng bawat pakikinig mo? It will provoke you unto love. It will provoke us unto love. Amen! Ipoprovoke tayo. Ibig sabihin, pasisiglahin tayo para magkaroon tayo ng pag-ibig sa Diyos. Pasisiglahin yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Pero tinan nyo kapatid, tinan nyo pag hindi kayo umaaten, anong sinasagap nyo? Chismis, 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 negative, negative, negative. Diba? Kaya pag umaten ka, para kang bisita ulit. Di ba? Pauupig ka sa harapan, para kang nahihiya na hindi mo maintindihan. Pero pag lagi kang umaten, yung pag-ibig mo, nagkakaroon ng excitement. Napapasigla. Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi naghihingalo. Hindi namamatay. Bakit? Yun yung trabaho ng Word of God sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, for by faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Kaya pag nakinig ka ng salita ng Diyos, makita nyo, hindi yung, tinan nyo, halatang halata pag hindi kayo sanay sa mga bawat pananambahan. Tinan nyo, pagkatapos ng service mamaya, alis ka agad kayo. See? Nakuha nyo? Pero makita nyo yung mga palagi dito. Ayan, naghahanda sila, yung bawat grupo, naghahanda ng pagkain. Nakaupo yung mga bata dyan, nakaupo yung mga adult dyan. Makita mo, busy, everybody is busy. Mamaya, kakain na yan. Tapos mamaya-maya, makita mo may nagtuturo dyan ng soul winning sa grupo mo. Ikaw, lantak ka ng layas. Hey, amen! Ha? Alam niyo kung bakit? Your love to others is dead. Wala kayong concern sa iba. Saan ka nakakitang simbahan na tuturuan ka? Kapatid, pambira, ewan ko lang sa inyo. Saan ka nakakita?
may mga kasama kayo sa grupo nyo, may mga miyembro dito, na buong linggo, walang iniisip yan kundi, sa linggo, ito yung lulutuin natin para sa kagrupo natin. Walastik. Nakita nyo ba yan sa Katoliko? Ha? At pagkatapos tuturuan kayo ng soul winning. Anong ibig sabihin ng soul winning? That's the greatest commission that God commissioned for us, for the church. Yan yung bilin ng Diyos bago umakyat sa langit. Anong sabi ng Diyos? Go ye and share the gospel. Hindi nyo ba iniisip, mga kapatid, na may mga kapatiran dito kasama sa grupo, kasama ng inyong grupo, kasama nyo sa grupo, na maaring bibili ng, may inipon na pera yan, na pambili sana ng medyas yan, pambili ng damit yan, pambili ng bestida, pambili ng pagkain ng pamilya, pero inipon nila pagkain ng grupo nyo. Kayo naman yung iba dito na napakatagal nyo ng miyembro dito, wala kayong pakialam. Hindi pa kayo naaantig sa mga ginagawa ng mga members dito? Wala ko siyang kinikwento ni Brad Tom. Ang sabi niya, Brad, ang biratuang-tuwa pa na sinasabi niya, Brad. Sabado, anong ginagawa niya? Oh, Brother Erwin, lutuin mo para bukas ito. Ha? Ito, pinikpikan to, tinoon na to, para bukas ito, para sa grupo natin. Hindi ko lang alam kung paano niya niluluto yan, Brad. Naiisip niyo ba yun? Wala ba kayong puso para isipin? Hindi ba kayo nababagbag? Meron ba kayong puso? Kapatid, kung normal ka na tao, matatas ka sa ginagawa nila. But my question is, why hindi ka natatouch? Alam niyo kung anong puhunan yung mga yan? Love. Kapatid, pambira. Buong linggo yan. Lalo ito mga full time. Last Sunday, wala kaming allowance. Pero magsosolwi niya mga kapatid na walang pera. Anong puhunan? Love. Hey, wala ba kayong puso? Bakit hindi nyo malang mapansin niya na may mga after the service, mga kapatid, may mga makikita mo, dito tayo, busy-busy yung leader nyo, dito tayo, maglalatag ng table yan. Tapos, ito pa, kayong mga miyembro dito na matatagal na, hanapin pa kayo ng leader nyo, nasaan na si ganito? Ay, wala na, umakyat na. Makita nyo dito, yung grupo ng stewards, makita nyo dyan. Kikita ko lagi sila, Sister Beth dyan. Sila Sister Myra. Ha? Busy yan na maglalatag yan. Habang si Dumark naman, yung leader ninyo, nandito nagtuturo. At yung mga ibang kagrupo naman nila, lantak na nalayas. Where is your heart? Ha? Where is your heart? Why you cannot say you're supposed to say? Where is your heart? Hindi ba kayo natutuwa na
mga kagrupo nyo, sa inyong grupo na may mga bata dito na tinuturuan ni Dumark. Bago turuan, pakakainin, kapatid. Saan galing yung pinapakain nila? Iniipon-ipon nila yan buong linggo. Di baling hindi nila mabili yung dapat nilang bilhin. Anong puhunan nila, kapatid? Bakit nila nagagawa yan? Na hindi mo nagagawa na lantak ka ng layas because they provoke unto love. They provoke unto love. Kaya nga mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa church na ito, let's do it by love. Alam niyo kung bakit hindi niyo nakikita yun? Bulag kayo. Pero mga kapatid, ako sa totoo lang, sabi ko, saan ka makakita ang ganitong simbahan? Hindi nyo alam, may mga bata dyan na nung umaga hindi pa nakapag-almusal. Pero dito, kumakain ng merienda sa Sunday school. Dito nagtatanghalian. Pagkatapos, magtuturo ng soul winning yung grupo nyo. May mga naka-assign dyan na magtuturo ng soul winning. Pagkatapos, ihahatid sila tapos magso-soul winning ulit. Pero hindi nyo nakikita yon. Bulag kayo. Sarado ang mata ninyo, sarado ang puso nyo, sarado ang isipan nyo, because you do not provoke unto love. Kailan ka aaten? Linggo lang ng umaga, hapon wala na, Miyerkules wala na, Sabado wala na. So anong makikita mo? Wala. Hindi ka ngayon mapoprovoke sa ginagawa nila. That's what you are, brother. Sige nga. Nakikita niyo ba yun, mga kapatid? Nakikita niyo ba yun? Kaya nga dapat, sabi ko kay Brad Tami, kahit isa ka lang dyan na kumakain. Hindi nakikita yung mga kapatid. Hindi nyo ba alam? Hindi ako naniniwala, kapatid, na may aksidente na mensahe na binibigyan ng Diyos sa atin. Hindi. Walang aksidente na mensahe dito sa simbahan natin. Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, Sabado, walang aksidente na mensahe sapagkat anak tayo ng Diyos. We're a member of His own body. He knows our needs. He knows what we need. Spiritually, materially, everything, kapatid, alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Kaya kinakailangan, we must always listen to the message of the Lord Jesus Christ. Kaya dapat wag tayong magmintis sa bawat mensahe ng Diyos kung sino ang head ng church na ito, no other than the Lord Jesus Christ. And we are the body. Iba kayo nag-iisip na hindi kayo napoprovoke unto love. Hindi kayo naaantig, wala kayong pakialam. Kita mo, tignan nyo, pagmasdan nyo mamaya. Mamaya, ako tuwang-tuwa ko pag nakikita ko. Makinig kayo. It's really a hard work. Hindi rin kaya madali, mga kapatid. Tignan nyo. Abay, nagluluto yan. Anong oras nagluluto yan? Anong oras gigisingan na maaga para may babaunin sila? Tapos mamaya tanghali, mamaya pagkatapos nito, ilalatag na nila yan. Busy sila lahat. Tapos mga bata, dito kayo. Naman yung ibang. Tapos mamaya, sige, maupo na kayo dyan. Sige, tuturuan na ng soul winning. Pero bakit wala kang bahagi doon? Lantak ka lang ng layas.
Ha? Nakuha niyo ba ako? Alam mo kung bakit wala ka doon? You did not provoke unto love. Pero bakit sila nakarating sa ganon? Uma-attend sila ng linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday, so that mga kapatid, they now provoke unto love. Nagkakaunawan tayo. Let us consider one another to provoke unto love. Amen? And to good works. Ano sabi ng Biblia? Let us consider. Alam niyo ibig sabihin yung salitang consider? To think about carefully. Naunawan natin? Para po sa mga miyembrong matatagal na, nalantak lagi kayo ng layas after the service, consider what your group, what they are doing. Think carefully. Mamaya, huwag ka munang lumantak ng layas. Pagmasdan mo yung grupo mo. Ha? Dito naman, nandito yung grupo ni Mishak. Nakikita ko si Brother Rolly, busy yan, latag dito, ganyan dyan, ganyan dito. Ha? Tapos mamaya, sasabihin nila, Pastor, dito ko na kumain. Nahiya naman ako. Andun naman yung grupo ng ministers group. Napakarami mga grupo, members ng ministers group, pero hindi kayo sumasama doon. Alam niyo kung bakit hindi kayo sumasama? Hindi pa kayo na-provoke sa pag-ibig katulad ng meron sila na pag-ibig. Ha? Makinig mga kapatid. Look what they are doing. Ha? Nagpapakain, yung pinapakain nila, inipon nila yan buong linggo. Anong ibig sabihin yan? Natututo sila na mamuhay para sa iba. Ha? And that is love. Makinig kayo. Another one. Alam nyo ba pag ganun ang buhay mo, hindi ka ngayon mamumuhay sa selfish na buhay. Hindi ka ngayon nagiging makasarili. Kaya kalantak lagi ng uwi, nagiging makasarili ka, kapatid. Hindi madali yun. Nagluluto ba kayo ng pagkain, Sister Beth? Nagluluto kayo ng... Anong oras kayo nagluluto? See? Samantalang ikaw, 5 o'clock, tulog ka pa. Yung iba dyan, 3 o'clock. Yung iba dyan, 4 o'clock. Ha? Naunawan niyo ba yun? Naunawan niyo ba yun? Pero tignan mo yung sarili mo, napaka-selfish mo. Ngayon mga kapatid, makinig kayo. Kaya nga may mensahe para i-provoke tayo unto love. Unto good works. Nakikinig mga kapatid? That's the use of God's message. Every worship service. I-provoke tayo. Bigyan tayo ng sigla para mahalin ng iba. Pero bakit wala kang sigla? Pagkatapos ng service, boom! Pero makita mo yung mga kagrupo mo, pinapangunan ng leader, yan, dito tayo Brad. O ito yung pagkain natin, pagsalusaluhan natin. Ikaw kumakain ka doon, selfish. Ha? Kinig mga kapatid.
Samantalang yun, alam mo, iba yung pagka kumakain kayo, kasama mo ang kapatiran, habang nagkakainan, nagkakakwentuhan kayo. Nagkapapalakasan kayo ng gagawin para sa Panginoon. Nakikinig kayo. Ayaw mo yung ganon. Ha? Na ngayon, mga kapatid, pinakamaganda, i-commit mo ngayon yung sarili mo. Panginoon, hindi ako magmimintis sa bawat pananambahan. Gusto kong magkaroon ng puso katulad ng mga kapatiran na ginagawa nila dito. Come on, amen? Iyan ang magandang i-commit natin, gawin natin na decision dito sa altar. Tumayo tayo lahat. Tumayo kayo lahat. Huwag niyong gawin sa upuan. Let's do it in the altar. Dito sa altar, dito sa gitna, yan yung pinaka-altar natin. Come on, come on. Everybody come here. Come on, come on, come on. Let's kneel down. Let's go to the altar. Let's come to the altar. Sige po, dyan na po kayo, dyan na po kayo. Puno na po dito, dyan na po kayo. Pwede na po dyan. Kung saan kayo ngayon, dyan na po kayo. Everybody kneel down and talk to God. Sabi natin sa Panginoon, gisingin mo yung pag-ibig ko. Palaguin mo yung pag-ibig ko. Hindi tama at hindi maganda sa isang nagsasabing anak ng Diyos pero makasarili ka. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag ipagpapaliban ang bawat pananambahan para ma-provoke tayo unto love and to good works. Kaya hindi tayo napuprovoke, hindi tayo napapasigla, hindi tayo lumalakas, hindi lumalakas yung ating love. Love natin sa Panginoon, love natin sa kapwa natin. Bakit? Hindi napapasigla, hindi lumalago. Sapagkat hindi naman tayo dumadalo sa bawat panambahan. Why not make a commitment? Ngayong umaga na sabi natin, Panginoon, from now on, I don't want to miss every services. Make a commitment, brethren. Dakilang Diyos na mapagpahal at makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa inyong ginawa. Panginoon, I'm trying, oh God, my best to open their hearts, their minds, na gumawa, Panginoon, ng commitment. Gumawa ng commitment, oh God, not to miss services. Sapagkat bawat mensahe ninyo, sa amin, sa bawat pananambahan, Panginoon, it's really a message that will provoke us unto love. Pero papaano po napoprovoke yung aming pag-ibig? Walang excitement ang aming pag-ibig sapagkat hindi naman kami consistent sa pagdalo. Kaya Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa na gumawa sila ngayon ng commitment not to miss attending church services. Salamat po at pagpalain niyo po ang mga anak ninyo. Kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi paligdas, hindi pa sumunod sa tubig ng bautismo, help them, O God, to be saved. And they were obedient in the water of baptism. Ganun din po ang mga anak ninyo. Kalain ko po, Panginoon, na nakatulong po ang mensaheng ito to provoke us unto love. Salamat po. Bless niyo mga anak, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.